Nagsisimula ang kwento sa silangang kontinente kung saan ang mga puwersa ng mga barbaro ay nagbabanggaan sa mga nagtatanggol na sundalo ng kaharian ng Eldoran. Sa madugong lugar ng digmaan, nagliliparan ang mga ulo habang nananalo ang mga makapangyarihang barbaro at winasak ang mga puwersa ng Eldoran na parang papel. Gayunpaman, ang kapitan ng tropa ng Eldoran, si Serafina, ay tumangging sumuko sa kanyang mga kasama. Tinipon niya ang kanyang mga tropa upang magpatuloy sa pakikipaglaban at gumawa ng daan para sa pag-atras. Kahit na napabagsak ni Serafina ang ilang mga barbarong sundalo, napansin niya na ang kanyang panig ay nagdusa ng napakaraming nasawi para magkaroon ng pagkakataong makaligtas ng buhay. Bigla, isang bagong halimaw ang lumitaw mula sa panig ng barbaro. Si Vior, isang higanteng barbarong piling tao, ay sinugod ang mga sundalong Eldoran at lumapag diretso sa harap ni Serafina habang nakataas ang kanyang duguan na espada. Madaling nakita ni Vior si Serafina bilang ang batikang kapitan sa mga karaniwang sundalo at hinamon siya sa isang one-on-one. Dahil alam niyang walang ibang makakalaban ng malaking espada ng halimaw na ito, pumayag si Serafina sa laban, umaasang makakakuha ng oras para makatakas ang kanyang mga tauhan. Tumalon siya ng mataas at sumugod pababa kay Vior, na sumalo sa kanyang atake habang casual na nakatayo. Pagkatapos ay nag-swing siya kay Serafina gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan at pinalipad siya sa gilid. Lumapag si Serafina at tumalbog upang maglunsad ng isa pang atake kay Vior, at nagsimula silang dalawa na magpalitan ng atake sa isang mainit na palitan. Bagamat kahangahangang nahabol ni Serafina ang lakas ni Vior, ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay pinilit pa rin siyang umatras. Nawalan ng ibang pagpipilian, ginamit niya ang kanyang ultimate technique na naglagay ng magic enhancement sa kanyang espada. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, umungol siya at tinanggap ang huling atake ni Vior. Nang magtagpo ang dalawang espada, nabali ang isa sa mga talam at lumipad sa lupa. Nanood ang mga sundalong Eldoran, gulat na gulat habang hawak ng kanilang kapitan ang isang sirang espada dahil sa pagkatalo. Napaluhod si Serafina, tinanggap ang pagkatalo, at taos-pusong pinuri siya ni Vior dahil sa matagal na pagharap laban dito. Pagkatapos ay hiniling ni Serafina sa kanya na patayin siya bilang nararapat sa isang mandirigma, ngunit tumanggi si Vior na kitilin ang kanyang buhay. Sa halip, binigyan niya ito ng isang nakakatakot na ngiti at nangakong kukunin niya itong buhay at gagamitin ang katawan nito sa mabuting paraan. Matapos ang nakakatakot na babala na ito, nawalan ng malay si Serafina at nagising sa isang madilim na selda ng bilangguan na nakasuot ng maruming basahan at matitibay na kadena. Dahil sa gulat, lumingon siya sa paligid at inayos ang kanyang sarili sandali. Sa wakas ay naalala niya na siya ay natalo ng mga barbaro at ngayon ay bihag na nila. Nang maalala niya ang huling babala ni Vior, natakot si Serafina, iniisip kung anong uri ng pagpapahirap ang ipapataw sa kanya ng mga barbaro. Inisip niya kung gagamitin nila siya bilang alipin o kung ipapasailalim nila siya sa matinding sakit para sa libangan. Sa huli, isang nakakatakot na bagay ang sumagi sa kanyang isipan, at inisip niya kung gusto bang gamitin ni Vior ang kanyang katawan bilang isang babae. Dahil si Serafina ay isang dalaga pa ring maharlika, ang pag-iisip ng isang brutal na barbaro na si Sire sa kanyang dalisay na katawan ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Pagkatapos, napagtanto rin ni Serafina na ang kanyang mga kawawang kasama ay napapaligiran pa rin ng mga barbaro matapos siyang mawalan ng malay, iniisip na silang lahat ay pinatay o banihag tulad niya. Nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Sa huli, labis siyang nag-aalala para sa mga karaniwang tao ng kanyang kaharian dahil kung wala ang silangang lupain, ang kanilang mga pananim ay patuloy na mamamatay at wala nang natitirang lupang mapagtataniman. Ang lahat ng mga panghihinayang na ito ay nagpaiyak sa bihasang kapitan, ngunit bigla niyang narinig ang boses ng ibang tao sa likuran niya. Lumingon si Serafina sa paligid at nakita si Circe, isang babaeng katulong na may dalang tubig. Mas malapitang tiningnan ni Serafina si Circe at nakakita ng ilang pliers at kagamitan sa kanyang sinturon, kaya naisip niya na narito siya upang pahirapan siya para sa impormasyon. Gayunpaman, hindi binanggit ni Circe ang tungkol sa pagpapahirap at sa halip ay ipinahayag na narito siya upang ihanda si Serafina bilang perpektong trepeo para kay Haring Vior. Pagkatapos ay itinali niya si Serafina sa pader upang pigilan siyang gumalaw at inihanda ng kapitan ng kabalyero ang sarili para sa isang brutal na pagpapahirap. Samantala, sa labas ng piitan, naisip ni Vior ang pagbisita kay Serafina, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Pagbalik sa selda ng bilangguan, hubad na ngayon si Serafina habang hinuhugasan ni Circe ang kanyang katawan gamit ang basang tela. Nang matapos siyang maglinis, tinanong ni Serafina si Circe kung bakit siya dumaranas ng napakaraming seremonya para sa isang alipin na tulad niya. Itinuro ni Circe na marumi ang katawan ni Serafina mula sa labanan, kaya nililinis lang niya ito. Pagkatapos ay nagbigay ng casual na komento si Circe tungkol sa kanyang hitsura, nagulat na siya ang babaeng nakipaglaban sa kanyang master ng napakatagal. Ipinaliwanag ni Circe na inaasahan niyang magmumukhang mas matipuno si Serafina dahil kaya nitong labanan si Vior, ngunit sa halip ay isa lamang itong babaeng may magandang katawan. Nang marinig ito, nasugatan ang ego ni Serafina dahil iniisip niya na ang isang kabalyero na tulad niya ay walang oras para magmukhang babae o cute.
Naiintindihan ni Circe ang kanyang emosyon, ngunit isiniwalat niya na talagang gusto ni Veor ang hitsura ni Serafina. Ang pahayag na ito ay lalong naguluhan kay Serafina, ngunit tumanggi si Circe na magpaliwanag pa. Sa halip, tahimik niyang binalaan si Serafina na hindi na siya muling aalis sa teritoryo ng barbaro, habang may hawak na matalas na kutsilyo. Naisip ni Serafina na malapit na ang kanyang katapusan at desperadong nagpupumiglas siya laban sa kanyang mga pagpipigil, umaasa sa isang himala. Habang papalapit si Circe dala ang matalas na kutsilyo at malamig na metal na pliers, sa wakas ay sumuko si Serafina at ipinikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa di malamang dahilan, pinutol lamang ni Circe ang kanyang mga tali at ginupit ang kanyang mga kuko at nagsuot ng damit sa katawan ni Serafina. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin ni Serafina ang kakaibang disenteng damit, at napagtanto niya na ang kanyang damit ay mabango. Nagtaka siya kung bakit nga ba binibigyan ng mga barbaro ang kanilang bilanggo ng mabangong damit at nagtaka kung inihahanda ba nila siya para sa isang ritual ng sakripisyo o kung ano paman. Bago pa niya matanong si Circe, nakarinig siya ng isang malakas na dagandong mula sa ibabaw ng piitan. Kinumpirma ni Circe na narito si Veor at di nagtagal ay pumasok ang napakalaking hari ng barbaro sa selda ng bilangguan ni Serafina. Pagpasok sa selda, formal na ipinakilala ni Veor ang kanyang sarili bilang anak ng dakilang pinuno ng barbaro noong unang panahon. Samantala, pinagmasdan ni Serafina ang kanyang napakalaking katawan at gininto ang mga mata, napagtanto na hindi siya isang tao. Pagkatapos ay naalala niya ang isang kwento mula sa kanyang lolo tungkol sa isang ekspedisyon laban sa mga sundalong barbaro. Kahit noon pa man, madaling nadaig ng mga makapangyarihang halimaw ang mga puwersa ng tao at sinaksak ang kanilang mga puso para sa kanilang mga ritual, iniisip na malapit na siyang maharap sa parehong kapalaran. Sinabi ni Serafina kay Veor na hindi siya natatakot kahit kanino, at hinamon niya itong gawin ang anumang gusto nito sa kanya. Nang marinig ito, napaisip si Veor kung ano ang sinasabi nito dahil wala itong planong isakripisyo siya. Sa wakas ay ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan kung bakit niya ito bunihag ay para kunin bilang bride. Sa ilang salitang ito lamang, nabaligtad ang mundo ni Serafina at lahat ng pagkabalisa sa kanyang isipan ay biglang sumulpot sa kanyang mukha sa anyo ng isang mapulang blush. Sa una, labis siyang nagulat para lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari. Kaya, tinanong niya si Veor kung ito ba ay isang biro. Nang ipaliwanag ni Veor na gusto niya talaga itong pakasalan, tuluyan nang nawala sa sarili si Serafina. Tinanong niya ito kung bakit siya magpapakasal sa isang kaaway. Kaya, ipinaliwanag ni Veor na ang kanyang lahing barbaro ay walang problema sa pagmamahal sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos, napunta siya sa isang estado ng nag-aalab na pasyon habang ginuganitan niya ang mga tradisyon ng kanyang mapagmalaking mga ninuno. Mula pa noong simula ng lahing barbaro, ang kanilang pinakamalakas na mga hari ay palaging nagpapakasal sa isang babaeng kabalyero upang parangalan ang kanilang pasyon sa espada. Sa kabila ng paliwanag na ito, tumatanggi pa rin si Serafina na maging asawa niya. Ipinaalala sa kanya ng nakakatakot na barbaro na sinabihan siya nitong gawin ang anumang gusto nito sa kanya. Kaya't naiwan si Serafina na nakakulong sa sarili niyang mga salita. Pagkatapos ay ipinaliwanag din ni Veor na hindi lang niya ito pakakasalan para sa isang tradisyong kultural. Naalala niya ang kanilang laban sa lugar ng digmaan kung saan naramdaman niya ang katapatan ng pasyon ni Serafina sa kanyang espada. Sa harap ng isang makapangyarihang babae, agad siyang umibig dito at nagpas siyang pakakasalan niya ito kahit ano paman. Matapos marinig ang taos-pusong pag-amin ni Veor, masyadong natarante si Serafina para tumugon, kaya tumalikod siya para lumabas ng silid. Bago umalis, nangako si Veor na hindi niya ito pipilitin na magpakasal laban sa kanyang kalooban upang maingat niyang mapag-isipan ang kanyang desisyon. Pagkatapos niyang tuluyang umalis sa selda, ang nagulat na kabalyero ay nagtaka kung ano ang mangyayari sa kanya sa baliw na piitan na ito. Habang naghihintay sa kanyang kasal, naalala ni Serafina ang isang alaala mula 7 taon na ang nakalilipas. Noon, ipinaalam ng kanyang kapatid na si Sidious kay Serafina na siya ay pinangalanan bilang kapitan ng isang ekspedisyon sa mga lupain ng barbaro. Pumayag si Serafina at nagsimulang umalis upang gawin ang kanyang mga tungkulin. Ngunit pinigilan siya ni Sidious upang iabot ang isang imbitasyon sa isang maharlika na piging. Naguluhan siya at inisip kung ano ang gusto ng kanyang kapatid. Kaya, ipinaalala ni Sidious sa kanya na isa pa rin siyang maharlika na ginang na may reputasyong dapat ipagtanggol. Nang makita ang matinding titig ng kanyang kapatid, tumayo ng tuwid si Serafina at agad na tinanggap ang imbitasyon. Kalaunan, nagbihis siya ng magagandang damit at dumating sa mansyon ni Countess Eldhel para sa piging. Nang makita si Serafina na nakasuot ng normal na damit, nagsimulang magkomento ang mga maharlika sa paligid niya tungkol sa kanyang propesyon. Sa tahimik na bulong, lahat ng makamandag na elite ay nagbigay ng mga nakapangangilabot na komento tungkol sa hitsura ni Serafina. Iniisip kung ang isang maselang ginang na tulad niya ay magiging karapat-dapat pa bang pamunuan ang mga batikang mandirigma sa labanan. Kahit alam nilang lahat ang kanyang tunay na lakas, inisip ng mga maharlika na sayang lang para sa isang babae na maging kasing lakas niya. Nadama ni Serafina na nalulula siya sa lahat ng negatibong komento, kaya pumunta siya sa balkonahe para sa sariwang hangin.
Pagkatapos ay lumabas ang ilang mga dalaga at niyaya siyang sumama sa kanila sa halip na magmukmak ng mag-isa. Habang nakaupo silang apat, tinanong ng mga dalaga si Serafina kung natatakot ba siya sa kanyang kakilakilabot na trabaho. Nang marinig ang mga kwento ng mga halimaw at dragon, inisip ng mga dalaga kung magiging maayos ba si Serafina sa mga mapanganib na sitwasyon. Ngumiti si Sera at ipinaliwanag na ang mga dragon ay mga kathang-isip lamang na nilalang. Ngunit ipinaalala sa kanya ng mga ginang na haharapin pa rin niya ang mga barbaro. Dahil alam nila ang mga kwento ng mga brutal na barbaro at ang kanilang kakilakilabot na pagtrato sa mga babaeng kabalyero, sinabihan nila si Sera na manatili sa bahay upang maiwasan ang isang brutal na katapusan. Gayunpaman, inihampas niya ang kanyang mga kamay sa mesa upang patahimikin silang lahat. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Sera na ang kanilang kaharian ay sinusubukan mula pa noong unang araw na sakupin ang mga lupain sa silangan. Sa kanyang isipan, sa pamamagitan lamang ng pagsakop sa silangan makakakuha ang kanilang kaharian ng sapat na mapagkukunan upang pakainin ang kanilang mga tao. Kaya handa siyang lumaban sa mga barbaro. Gayunpaman, ipinaalala ng mga dalaga kay Serafina na kahit ang prestihiyosong prinsesa na si Wisterzia na kanyang huwaran ay nawala matapos niyang harapin ang mga barbaro. Pinayuhan siya ng lahat ng mga ginang na manatili sa bahay at magpakasal sa isang angkop na asawa. Ngunit nagsawa si Sera sa kanilang negatibong saloobin at umalis sa pagtitipon. Pagkatapos, habang pauwi siya sakay ng kanyang karwahe, nakaramdam siya ng pagkasuklam sa mga maharlika na kumakain ng mararangyang pagkain habang ang kanilang mga karaniwang tao ay nagugutom sa mga lansangan. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya ang isang kawawang lalaki na inaatake ng tatlong lalaki. Ang mga batang lalaki mismo ay mga nagugutom na magsasaka, na pilitang magnakaw sa iba para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, sumugod si Sera upang protektahan ang kawawang lalaki at binalaan ang mga magnanakaw na umatras. Dahil walang labasan, sinubukan ng mga batang lalaki na salakayin siya gamit ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka, ngunit madali silang natalo ni Sera. Naisip ng mga batang lalaki kung malapit na bang matapos ang kanilang buhay, ngunit biglang naawa sa kanila si Sera at ibinigay sa kanila ang kanyang mahalagang kwintas. Gulat na gulat, nagpasalamat ang mga batang lalaki sa kanyang mahalagang regalo at nangakong hindi na muling sasaktan ang ibang tao. Pagkaalis nila, naramdaman ni Sera ang pagkirot ng kanyang puso dahil sa sakit sa kalagayan ng kanyang mga tao. Sa loob-loob niya, nangako siya sa kanyang mga tao na babalik siyang matagumpay mula sa silangan at magdadala ng kapayapaan sa kanilang kaharian. Ilang araw ang lumipas, bago umalis para sa ekspedisyon, nagbigay-pugay si Sera sa nawawalang prinsesa, si Wisterzia. Biglang sumulpat ang kanyang kapatid mula sa likuran, galit na hindi siya nakahanap muli ng asawa sa piging. Ipinaalala ni Serafina kay Sidious na malapit na siyang ipaglaban ang kanilang kaharian. Ngunit matatag na sinabi sa kanya ng mapagmalaking prinsipe na ang mga babae ay hindi kailanman maaaring lumaban sa mga frontline. Habang galit niyang sinisigaw ang kanyang pangalan, bigla, ang boses ng prinsipe ay nagbago at naging Veor. Lumapit si Veor sa kanya at iniunat ang kamay, determinadong yakapin ang asawa niya kahit anong mangyari. Habang sinusundo siya ng barbaro, tuluyang natapos ang bangungot ni Serafina, at nagising siyang pinagpapawisan ng malamig. Pagkatapos ay nakarinig siya ng malakas na hilik mula sa malapit, at napansin niya si Veor na natutulog sa tabi niya. Sa isang iglap, ang pagkakita sa malakas na katawan ni Veor ay nagpabalik sa kanyang katinoan, at huminga siya ng malamig, takot na harapin ito bilang asawa nito. Ilang sandali pa, naalala ni Sera ang kanyang mga iniisip. Sinigawan niya si Veor dahil sa pagsama niya rito, ngunit ipinaliwanag nito na kasalukuyan silang nasa kwarto nito. Nang marinig ito, lalong nagalit si Sera at tinanong kung bakit hubad si Veor kasama niya. Hindi niya pinansin ang tanong nito at sa halip ay umakto na parang nakahinga siya ng maluwag na maayos na ang pakiramdam nito pagkatapos ng kagabi. Ang imahe sa isip ni Sera ay patuloy na lumalala at naisip niya na pinilit siya ng brutal na barbarong ito. Dahil hindi niya matiis ang paghamak sa kanyang dignidad, sinabihan ni Sera si Veor na alisin na lang siya sa kanyang paghihirap. Pinatigil siya ni Veor sa pag-iisip kung bakit mas gusto niyang mamatay kaysa patayin ito. Itinuro ni Sera na ang isang barbaro ay walang ideya kung ano ang kahulugan ng karangalan ng isang babae sa kanyang kaharian, kaya wala siyang karapatang husgahan ang nararamdaman nito. Ipinaalala rin niya rito na natalo lang siya sa labanan, kaya ang kanyang karangalan bilang isang kabalyero ay naapektuhan din ng husto. Naiintindihan ni Veor ang kanyang pagkadismaya, ngunit iniisip pa rin niya na hindi sapat iyon para bigyang katwiran ang pagkitol ng kanyang buhay. Sa halip, hinikayat niya itong magpatuloy at pahalagahan ang kanyang biyaya sa buhay. Habang nagtatalo silang dalawa, pumasok si Circe sa silid dala ang ilang damit para kay Veor. Napagtanto niya na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Sera at ipinaliwanag na na-overdose siya sa isang pampatulog na gamot na ibinigay nila sa kanya. Dahil hindi inaasahan ni Veor na magiging ganito kalakas ang gamot, nag-alala siya at dinala siya sa sarili niyang kwarto para panuurin habang nagpapahinga ito. Sa wakas, napagtanto ni Sera na inalagaan lang siya ni Veor sa halip na ikumpromiso ang kanyang kailan isang puri habang siya ay walang malay. Gayunpaman, nagalit siya rito dahil sa paglikha ng ganitong hindi pagkakaunawaan.
Muling tinakpan ni Veyor ang kanyang galit na parang wala lang at sa halip ay nag-focus sa paghahanda ng almusal. Nang matapos siyang magpalit ng damit, umalis siya para kumain at sinabihan si Sarah na lumabas kapag handa na siya. Pagkalabas ni Veyor ng kwarto, bumagsak si Sarah sa sahig. Na-overwhelm sa lahat ng emosyong naranasan niya. Nahihiya siya na ang isang mapagmalaking kabalyero na tulad niya ay umaasa sa kanyang pinakamatinding kaaway para sa pagkain at tirahan at naalala niya ang mga turo ng kanyang lolo. Sa kabila ng pagsasanay sa sarili nitong apo, nalungkot din ang lolo ni Sarah na ipinanganak siyang babae. Maging ito ay sinabihan siyang magpakasal sa isang asawa upang mahanap ang kanyang kaligayahan tulad ng kanyang kapatid na si Sidious. Dahil sa maraming nakakapanghinang salita na narinig, napagtanto ni Sarah na si Veyor lamang ang taong nagpahalaga sa kanyang pagiging kabalyero at natagpuan itong kaakit-akit. Gayunpaman, ayaw pa rin siyang tanggapin ng kanyang ego ang pag-ibig nito at sa halip ay nag-focus sa paghahanda ng almusal para sa kanya. Bilang isang bilanggo ng digmaan, inakala ni Sarah na bibigyan siya ni Veyor ng isang hindi magandang almusal para ipahiya siya. Gayunpaman, nang lumabas siya, nalaglag ang kanyang panga sa lugar na nasa harap niya. Nang makita ang higanting tipak ng inihaw na matatabang karne, nagsimula siyang maglaway dahil ang kanyang mahirap na bansa ay hindi kailanman kayang bumili ng ganoon karaming karne. Naisip ni Veyor na baka gutom na si Sarah, kaya binigyan niya ito ng 10 libra ng karne, sa pag-aakalang normal lang ito para sa mga kabalyerong tao. Sa totoo lang, mas malaki ang tipak ng karne kaysa sa katawan ni Sarah, na mas maraming karne kaysa sa kinakain niya sa isang buong taon. Naisip ni Sarah na sinusubukan siyang suhulan ni Veyor para tanggapin ito sa pamamagitan ng masarap na piging na ito. Kaya, sumumpa siya na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa tanggapin ang regalo na ito. Sa kasamaang palad, umungol ang kanyang tiyan bilang pagtutol. Kaya napahiya si Sarah kaya humingi ulit ng kamatayan. Nalito si Veyor kung bakit niya hinahanap ang kamatayan sa bawat maliit na abala at ipinaalala sa kanya na kung ang kanyang tiyan ay patuloy na umuungol, nangangahulugan ito na gusto pa ng kanyang katawan na mabuhay. Sa huli, sinabihan siya ni Veyor na tumigil sa labis na pag-iisip at tanggapin na lang ang pagkain. Samantala, lumapit si Cersei kay Sarah at ipinaliwanag na kahit na walang pakialam si Veyor, lumabas talaga ito para manghuli ng karneng ito para lamang sa kanya. Ipinaalala niya kay Sarah na si Veyor ay isang maharlika rin sa mga barbaro. Kaya kung tatanggihan niya ang kanyang magandang regalo, magiging masamang asal iyon. Kinuha ni Sarah ang pain na ito para tanggapin ang kanyang regalo. At nang sa wakas ay nakakagat na siya, agad na nabihag ng makatas na karne ang kanyang puso. Literal na umiyak si Sarah dahil ngayon lang siya nakakain ng ganito kalambot na karne. At napansin ni Veyor kung gaano siya nasasarapan dito. Nang mapansin siya nito, nabuhayan siya ng loob at nagkunwaring ayos lang ang pagkain. Pagkatapos ay atubili niyang pinatawad si Veyor sa pagdulot sa kanya ng hindi pagkakaunawaan noong umaga. Pagkatapos noon, naging mausisa rin si Sarah tungkol sa nilalang na pinagkunan niya ng karne. Ipinaliwanag ni Veyor na ang nilalang ay kinatay na. Kaya, nililinis ng kanyang mga tauhan ang natitirang bahagi ng balat nito sa labas. Sumilip si Sarah sa bintana, iniisip na ito ay isang uri ng makatas na baka. Sa halip, sinalubong siya ng isang mabangis na dragon na na-hunting. Inisip niya kung ito ba ang mga dragon mula sa mga alamat na sinasabing humihinga ng apoy. Natawa si Veyor, ipinaliwanag na kahit na mayroong mga dragon na humihinga ng apoy, ang isang ito ay isang herbivore lamang. Pagkatapos ay napansin niya si Sarah na inuubos ang lahat ng karne, kahit nagulat siya sa pinagmulan nito. Nang matapos kumain si Sarah, niyaya siya ni Veyor na lumabas kasama niya. Hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Sarah, kaya nag-aalangan siyang lumabas. Naisip ni Veyor kung takot lang ba siya sa mga halimaw na makikita niya sa ibang bansa, kaya nagalit siya at tinanggap ang hamon nito. Habang naghahanda si Sarah para lumabas, binalaan pa rin niya si Veyor na wala siyang tiwala dito. Tinanggap niya ang babala nito, ngunit iniisip pa rin niya na magugustuhan nito ang tanawin sa labas. Pagkalabas pa lang ni Sarah ng bahay, natigilan siya nang makita ang isang payapang parang napuno ng mga hayop. Napansin ni Veyor ang kanyang pagkagulat, kaya ipinaliwanag niya na kahit na ang kanilang lugar ng digmaan ay isang kaparangan, ang natitirang mga lupain ng mga barbaro ay puno ng buhay. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Veyor upang ipakita sa kanya ang isa pang tanawin. Kaya inihanda ni Sarah ang kanyang sarili sa mga sorpresa sa unahan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, mausisa na pinagmasdan ni Sarah ang lahat ng mga hayop sa kanilang paligid. Sa itaas, nakakita siya ng isang dragon na lumilipad sa kalangitan. Kaya ipinaliwanag ni Veyor na isa lamang itong normal na hayop na naninirahan sa kanilang mga lupain. Bagamat mahirap manghuli ng mga dragon, kadalasan ay hindi nila iniistorbo ang mga barbaro hanggat hindi sila pumapasok sa kanilang mga lungga. Naiinis si Sarah na casual lang ang pagtrato ni Veyor sa mga nakakatakot na halimaw na ito, ngunit ipinaalala niya sa kanya na kakakain lang niya ng isa para sa almusal. Dahil sa hiya, natahimik si Sarah at nagpatuloy sa paglalakad. Di nagtagal, nakarinig siya ng mahinang humuhuni sa malayo at nagtaka kung ano iyon. Habang papalapit siya sa tunog, nagulat siya nang makita ang isang malinis at malinaw na talon.
Dahil sa gulat, sinabi ni Sera na ngayon pa lang siya nakakita ng isa. Kaya, napaisip si Vior kung walang mga talon ang kaharian niya. Naging depensibo si Sera at nagsimulang itanggi ito, ngunit naalala niya na ang kaharian ng Eldoran ay tunay na walang ganitong mga likas na tanawin. Nalungkot si Vior at tiniyak sa kanya na gusto lang niyang ipakita sa kanya ang magandang talon, hindi ang pagyayabang tungkol sa mga yaman ng kanyang lupain. Pagkatapos ay bigla niyang hinubad ang kanyang damit at sinabihan si Sera na gawin din iyon. Nabigla siya, napaisip kung bakit. Kaya sinabi sa kanya ni Vior na dapat silang magkasamang lamusong sa tubig. Gamit ang kanyang baluktot na pag-iisip, sinimula ni Sera na isipin ang ilang mga ilegal na gawain, ngunit ipinaliwanag ni Vior na gusto lang niyang maligo siya. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na ang isang lalaki at isang babaeng magkasamang naliligo ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Sinabi sa kanya ni Vior na ang mga barbaro ay hindi niya kapareho ng kanyang kultura, kaya wala siyang pakialam kung magkasama sila. Lumapit din si Circe kay Sera at ipinaalala sa kanya na hindi pa siya naliligo pagkatapos ng kanyang madugong laban sa lugar ng digmaan. Itinuro niya na kung hindi siya maliligo sa lalong madaling panahon, ang kanyang maruming katawan ay aamoy sa kanilang buong lugar. Sa wakas, pumayag si Sera na maligo, ngunit pinapante niya si Vior sa ibang lugar para hindi siya makita nito. Sinamahan ni Circe si Sera sa paligan, kaya inakala niyang binabantayan siya nito. Gayunpaman, sinabi ni Circe sa kanya na binabantayan niya talaga siya para matiyak ang kanyang kaligtasan. Nalito si Sera, ngunit biglang lumitaw ang isang napakalaking pagong na sumisigaw sa kung saan. Dahil sa takot, kumapit siya sa isang bato at sinabi ni Circe sa kanya na marami pang kakaibang nilalang dito na makatatakot sa kanya. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit takot na takot si Sera gayong ang mga nilalang na ito ay mapayapang mga hayop. Bigla, napansin ni Sera ang isang grupo ng mga halimaw na Elric na mas mukhang parang nasa mga kwentong katatakutan kaysa sa mga hayop, at tumakbo siya palayo sa nakakatakot na talon. Nag-aalala si Circe para sa kanya, ngunit hindi niya hinabol nang mapagtanto niya kung saan patungo si Sera. Samantala, matapos tumigil sa pagkataranta si Sera, napagtanto niya na naiwan niya ang kanyang mga damit sa talon. Bigla, isang malakas na sigaw ng ibon, na pumutol sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos, naghanda si Sera na bumalik para kunin ang kanyang mga damit. Gayunpaman, isang kakaibang lalaki ang tumawag sa kanya, kaya napaisip siya kung panahon na ba para mawala ang kanyang kawalang muwang sa isang kakaibang barbaro. Habang papalapit sa kanya ang lalaki, bigla siyang umatras at sinabihan itong lumayo. Tumanggi itong makinig at lumapit. Kaya sa wakas ay nasulyapan ni Sera ang gwapong mukha nito. Sinimulan niyang ikumpara ang gwapong estranghero sa mga lalaki sa kanyang kaharian, ngunit naalala niya na hubad pa rin siya at nakatapis ng tuwalya. Sinabihan ni Sera ang lalaki na lumayo muli, ngunit nanatili itong nakatayo. Sa halip, napansin niya kung gaano kaawa-awa ang hitsura nito at nalaman niyang tumakas ito mula sa kanyang paligan matapos matakot. Mabuti na lang at hindi siya kinutya ng binata dahil sa takot. Isiniwalat niya na ang kanyang ina ay isang babae rin mula sa kanluran. Kaya, natatakot din siya sa paligan tulad ni Sera. Madalas siyang kinukwentuhan ng kanyang ina tungkol sa kanyang kaharian, na walang mga hayop at kalikasan, tulad ng tinubuang bayan ni Sera. Nagulat si Sera, napaisip kung ang ina ng barbarong ito ay isang nawawalang babaeng kabalyero na nabihag noong ekspedisyon ng kanyang lolo. Habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip, ibinalot siya ng binata ng sarili niyang mga damit. Pagkatapos, sinabihan niya itong sumama sa kanya upang mahanap nila ang kanyang mga damit. Nagulat si Sera na ang isang barbaro ay maaaring maging isang maginoo at nagtaka kung si Vior ay isa lamang espesyal na kaso ng baliw. Samantala, napansin ng lalaki na namumula ang mukha nito, kaya lumapit siya upang tingnan kung may lagnat ito. Bilang isang maharlikang dalaga, si Sera ay lubos na nataranta sa kanyang paghawak. Naisip ng lalaki na ang kanyang lagnat ay masyadong matindi, kaya hindi siya makakapaglakad pabalik sa bundok. Kinarga niya ito sa kanyang mga bisig upang buhatin pababa. Di nagtagal, natagpuan ni Circe silang dalawa na nakatayong magkatabi at nagtataka kung paano madaling napaamo ng kanyang master na si Vior si Sera. Nang marinig ang pangalan nito, sa wakas ay napagtanto ni Sera na ang binata na may karga sa kanya ay walang iba kundi si Vior na may ahit na balbas. Ngumiti siya, natuwa nang makita kung gaano siya nagulat. Galit na galit sa panlilinlang nito, sinampal ni Sera si Vior, na masayang pinuri siya sa paggawa ng mas marami pa. Habang naglalakad sila pauwi, iniisip ni Circe kung magiging maayos ba si Vior. Habang binabalaan siya ni Sera na hahamunin siya nito sa isang tunggalian kung nasa kanya ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinisi niya ito sa kanyang pagkataranta dahil dinala siya nito sa isang mapanganib na lugar. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Circe na ang mga hayop sa kanilang paligid ay pawang mapayapa dahil personal na nagpapatrolya si Vior sa lugar upang matiyak na walang anumang mapanganib na hayop. Ipinaliwanag din ni Vior na naligo siyang mag-isa dahil gusto ni Sera ng privacy kung hindi ay paprotektahan sana niya ito. Pagkatapos ay naisip ni Sera kung ang mga nilalang tulad ng mga dragon ay sapat na mapanganib upang bantayan. Ipinaliwanag ni Vior na kahit na malakas ang mga dragon, kadalasan ay duwag sila at hindi nila pinupukaw ang mga tao ng mag-isa.
Gayunpaman, itinuro ni Cersei na tanging si Veor lamang ang may sapat na lakas upang ituring na duwag ang dragon. Pagkatapos ay humarap siya kay Sera, natuwa na nakita niya ang isang bagong panig nito. Nahiya sa atensyon nito, pinatawad siya ni Sera bilang pasasalamat sa magandang tanawin at iniwan ang lugar na galit na galit. Habang pauwi, naisip niya na hindi naman magiging masama ang maging asawa ni Veor dahil napakagwapo nito kapag walang balbas. Sa kasamaang palad, ilang araw lamang ang lumipas, natagpuan niya itong bumalik na may makapal na balbas, na nagpabalik sa dating anyo nito. Ilang araw ang lumipas, naiinip na nakinig si Sera habang inaanyayahan siya ni Veor sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng kanyang angkan. Ipinakita niya sa kanya ang lugar ng pagpupulong, na siyang pinakamatanda at pinakamalaking pamayanan ng lahing barbaro na tinatawag na Lakeside Village. Nabanggit ni Sera ang lokasyon ng nayon, ngunit nagtaka siya kung bakit ibinubunyag ni Veor ang mga potensyal na impormasyon tungkol sa militar. Nagtataka siya kung minamaliit ba siya ni Veor at ipinaalala sa kanya na maaari siyang laging makatakas sa kanyang tinubuang bayan at ibunyag ang impormasyong ito sa kanyang militar. Nang marinig ni Veor ang kanyang babala, nagsimula siyang tumawa ng malakas. Ipinaalala niya kay Sera na minahal niya ang kanyang inahit na mukha ilang araw pa lamang ang nakalipas, kaya walang paraan na gugustuhin niya itong saktan. Naisip din niya na madali niya itong gawing asawa, kaya hindi siya nag-aalala na baka maglabas ito ng anumang sensitibong impormasyon. Habang walang tigil ang pagtatalo nilang dalawa, napansin ni Cersei na parang mag-asawa na silang kumikilos. Pagkaraan ng ilang panahon, narating nila ang tagpuan kung saan napapaligiran si Sera ng 100 nakakatakot na lalaki, armado hanggang sa ngipin. Bawat isa sa mga batikang barbaro ay nagmamakaawa kay Veor na bigyan sila ng pagkakataong subukan ang kanilang espada laban sa babaeng kapitan. Naisip ni Sera na sa wakas ay dumating na ang kanyang panahon dahil gusto na siyang patayin ng mga barbaro bilang paghihiganti sa pagkatalo sa kanilang mga kasama. Gayunpaman, sinabihan ni Veor ang mga barbaro na umatras at bigyan siya ng maayos na pagtanggap sa kanilang tribo. Sa utos ng kanilang pinuno, kumalma ang lahat ng mainitan ang ulong barbaro at nagbigay kay Sera ng kapayapaan. Nang makita ang kanilang masayang mga tingin, nagtaka si Sera kung bakit sila nagtitipon dito kung ayaw naman nila siyang patayin. Ipinaliwanag ni Veor na narito lamang sila para salubungin siya, umaasang makakuha ng sparring sa pakikipaglaban sa kanya. Lalo siyang nalito dahil dito, at tinanong niya si Veor kung bakit walang gustong maghiganti sa mga barbaro. Para masagot ang kanyang tanong, tinanong mismo ni Veor ang mga barbaro kung mayroon ba silang galit kay Sera. Seryosong ipinahayag nilang lahat na wala silang masamang balak, at pumila sila sa isang hanay ng mga mandirigma upang salubungin siya sa tribo. Hindi pa rin nagtitiwala si Sera sa mga barbaro, iniisip na sinusunod lamang nila ang utos ng kanilang pinuno. Gayunpaman, sinundan niya sina Veor at Cersei papasok sa hanay. Habang naglalakad sila, biglang umiyak ang isa sa mga barbaro at sinira ang hanay sa likuran ni Sera. Dahil sa kanyang katapangan, pinuri siya nito dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng martial arts sa lugar ng digmaan. Natigilan si Sera nang magsimulang sumabay ang mas maraming barbaro, pinupuri ang kanyang kagandahan at kasanayan. Labis siyang natarante sa lahat ng papuri na ito mula sa kanyang mga kaaway. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Veor na lahat ng barbaro ay nirerespeto ang lakas, kahit kanino pa ito. Gulat na gulat siyang sumunod sa kanya papasok sa loob ng nayon. Habang naglalakad, napagmasdan niya ang isang mapayapang komunidad na nagpo-proseso ng mga hayop. Bigla, kuminto si Veor sa harap ng isang bahay kung saan pinapakuluan ng tubig. Sinabi niya kina Cersei at Sera na mananatili sila sa bahay na ito habang siya ay namamahala sa isang pagpupulong kasama ang mga matatanda. Pagkatapos, ipinaalam niya ang kanyang presensya sa mga residente ng bahay. Di nagtagal, isang mabait na babae ang lumabas sa bahay, nagtataka kung ano ang gusto ni Veor. Ipinakilala niya si Sera bilang asawa niya at sinabihan itong alagaan si Sera habang wala ito. Nagulat ang babae, agad na nahulog ang loob ng babae sa kaakit-akit na kagandahan ni Sera. Kinaladkad niya ito papasok para alagaan ito. Hindi man lang nag-abalang makinig sa mga reklamo ng kawawang babae. Sa loob, humingi ng tawad ang babae sa pagiging mapilit, ngunit pinatawad siya ni Sera. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang anak na si Gatar, at inutusan itong magdala ng ilang halamang gamot para sa kanya. Habang nahihirapan ang batang lalaki na halughugin ng isang malaking kahon, itinaas ng kanyang ina ang takip para tulungan siyang maghanap. Di nagtagal, inilabas niya ang isang supot ng halamang gamot at dinala ito ng babae sa kumukulong tubig para gumawa ng tsaa. Naisip ni Sera kung normal ba para sa mga barbaro na maglagay ng mga halamang gamot sa kanilang tsaa. At tumanggo ang babae. Pagkatapos, sinabi ng babaeng katabi niya na kakailanganin nila ng mas maraming pinakuloang tubig para makagawa ng sapat na tsaa para sa lahat. Inutusan niya ang kanyang mga anak na kumuha ng mas maraming panggatong. Kaya humanga si Sera na ang mga batang barbaro ay naturuan na maging matatag at malaya. Hindi masyadong inisip ng ina ng bata, sinasabing kinokopya lang nila ang kanilang mga nakatatanda. Pagkatapos, nang maluto na ang tsaa, humigop si Sera. Inamin niya na mas masarap ang tsaa kaysa sa inaasahan niya dahil ang lasa ng halaman ay nagpapapresko sa kanyang katawan.
Naisip ni Circe na masarap ang mga halaman dahil nagmula ang mga ito sa espesyal na sagradong puno. Nang maubos ni Sera ang kanyang tasa, sabik siyang humingi ng isa pa. Pagkatapos, napansin niya na ang dalawang ina na nakatira sa bahay ay hindi magkamag-anak. Inisip niya kung sila lang ba ang nakatira sa bahay at tinanong kung ang kanilang mga asawa ay nagtatrabaho sa militar sa labas. Gayunpaman, ginulat siya ng babae nang ibunyag niya na pareho silang mga balo. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga asawa ay namatay sa isang labanan laban sa kanluran. Kaya, nakaramdam ng pagkakasala si Sera sa mga krimen ng kanyang sariling mga tao. Kahit alam niyang nakikipaglaban ang hukbo ng kanluran para makakuha ng mga mapagkukunan para sa kanyang sariling mga tao, nalungkot pa rin si Sera na sinira nila ang mga inosenteng buhay. Humingi siya ng paumanhin sa parehong ina para sa kanyang hukbo, iniisip na may karapatan silang magalit sa kanya. Gayunpaman, nalilito ang babaeng barbaro dahil sa palagay niya ay gusto nilang maghiganti. Ipinaalala ni Sera sa kanila na ang kanyang mga kababayan ang pumatay sa kanilang mga asawa at itinuro na maaaring siya mismo ang pumatay. Nang marinig ito, tuluyang tumahimik ang mga babae. Pagkatapos, nagsalita ang panganay sa kanila. Bagamat nalulungkot siya na hindi makita ng kanyang bunsong anak ang mukha ng kanyang ama, iniisip pa rin niya na isang biyaya na naroon ito sa libing ng kanyang ama. Mula noon, nanatili siyang nagpapasalamat para sa kanyang anak at patuloy na pinalaki ito ng may pagmamahal at pag-aalaga. Itinuro rin niya na kung hindi dahil sa digmaan, ang mga barbarong lalaki ay mamamatay sa iba pang mapanganib na pakikipagsapalaran tulad ng mga kuweba, pakikipaglaban sa mga halimaw, o pangangaso ng dragon. Kahit na hindi sila mamatay, ang mga barbarong mandirigma ay maaaring tuluyang maging may kapansanan magpakailanman. Kaya, naisip niya na normal lang para sa kanilang mga kababaihan na madalas mawalan ng asawa. Nang marinig ito, lubos na natigilan si Sera, at iniisip niya kung ganoon ba casual ang pagtrato ng lahat ng barbaro sa pagkawala ng buhay ng isang tao. Bigla, tumunog ang isang alarm bell sa bayan habang natutukoy ng mga tore ng bantay ang isang paparating na pag-atake. Sa loob ng bahay, napagtanto ni Circe ang nangyayari at binalaan ang lahat na sila ay inaatake. Bago pa man makareact ang sinuman, isang lumilipad na nilalang ang biglang pumasok sa bahay mula sa itaas. Nang mawala ang usok, natagpuan ni Sera ang sarili na nakatitig sa isang dragon na may pakpak na may malaking tuka. Napansin ni Circe na ang dragon ay tinatawag na Sukbaikshi, at naaakit ito sa usok mula sa nasusunog na panggatong. Napagtanto ni Sera na ang kanilang tea party ang dahilan ng pag-atake ng nilalang na ito. Ngunit itinuro ni Circe na ang mga dragon ay hindi karaniwang sinasalakay ang kanilang nayon dahil alam nilang papatayin sila ng mga mandirigma. Sa kasamaang palad, wala silang oras para mag-imbestiga dahil natakot si Gator sa dragon at nagsimulang umiyak sa mga bisig ng kanyang ina. Ang tunog ng pag-iyak ng batang lalaki ay nakakuha ng atensyon ng dragon. Kaya naghanda si Sera para sa isang laban. Sinabihan ni Circe si Sera na tumakas sa nayon dahil siya ang mahalagang asawa ni Vior. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Sera. Nagalit siya kay Circe dahil tinitroto niya ang buhay ng kanyang ibang mga tao bilang isang walang halaga at nakatuon lamang sa iisang tao. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Circe na hindi siya isang marupok na prinsesa na dapat protektahan. Taglay ang kanyang pagmamalaki bilang isang kapitan ng Eldoran Knight, buong tapang na hinarap ni Sera ang dragon gamit ang isang pares ng mainit na tong. Habang umuungal ang nilalang sa kanya, napaatras niya ito gamit ang mga tong bilang baseball bat. Nabigla si Circe at binalaan si Sera na hindi niya matatalo ang dragon gamit ang isang maliit na kagamitan sa pagluluto. Gayunpaman, ayaw nang makipagtalo ni Sera, at sinabihan niya si Circe na tumakas na lang. Nabanggit din niya na ang atake ng dragon ay hindi kasing lakas ng espada ni Vior, kaya't tiwala siyang matatalo niya ito, determinadong protektahan ang mga taong nasa likuran niya. Tumalon si Sera sa likod ng mukha ng dragon, at sinaksak niya ito ng diretso sa mata. Habang patuloy na pinapanood siya ni Circe, inutusan siya ni Sera na umalis at itigil ang pag-aaksaya ng kanyang oras. Sa wakas, napagtanto ni Circe na isinasapanganib niya ang buhay ni Sera sa pamamagitan ng pag-distract sa kanya, at sa wakas ay umalis siya ng bahay. Pagkaalis ni Circe, kinutya ni Sera ang dragon na harapin siya. Samantala, sa ibang bahagi ng nayon, itinali ng mga barbarong mandirigma ang isa pang dragon. Nang mapigilan ang nilalang, sumugod si Vior at pinutol ang leeg nito. Pagkatapos, tinanong niya ang mga sundalo kung ilang iba pang dragon ang sumasalakay sa nayon. Ipinaalam sa kanya ng isang sundalo na mayroon pang 3 iba pang dragon na natitira. Kaya sinabihan siya ni Vior na hanapin ang sinumang taga-nayon na hindi pa lumilikas. Pumayag ang sundalo, habang iniisip ni Vior na ligtas si Sera dahil sigurado na tutulungan siya ni Circe na makatakas. Matapos tugunan ang sarili niyang mga alalahanin, tinipon niya ang mga barbaro upang bantayan ang natitirang bahagi ng nayon at pinabagsak ang 2 pang natitirang dragon. Matapos talunin ang 2 pa, nagtaka si Vior kung nasaan ang huli. Bigla, sumugod si Circe sa kanya nang wala si Sera sa likuran niya. Sinabi niya kay Vior na isang dragon ang sumalakay sa bahay na kanilang tinutuluyan. At bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, lumipad si Vior lampas sa kanya.
Malapit sa bahay, tumakbo palayo si Sera sa dragon, napagtanto na ang lumilipad na nilalang ay mas mabilis kaysa sa kanya sa labas. Hindi makatakas sa mabilis nitong bilis, lumingon siya at naghanda para sa huling laban. Bagamat pagod na rin ang dragon sa mahabang laban, sumugod pa rin ito patungo kay Sera sa nakabibigla na bilis. Sa pagkakataong ito, nabali ng matalas nitong tuka ang mga tong, na iniwan si Sera na walang pangtanggol sa kanyang sarili. Sa wakas, naisip niya na pagkatapos maawa sa kanyang mga walang kalaban-laban na mga kaaway, maaari na siyang mamatay bilang isang kabalyero na buo pa rin ang kanyang karangalan. Habang papalapit ang dragon sa kanya upang ibigay ang huling atake, pumikit si Sera, hindi man lang nag-abalang lumaban. Ngunit nang maghanda na siya para sa kamatayan, sumugod si Veor sa likuran niya, sinisigawan siya na takpan ang kanyang mga tainga. Gulat na gulat, ginawa ni Sera ang sinabi sa kanya, at biglang umungol ng malakas si Veor sa dragon. Ang kanyang malakas na boses ay nagpaputok sa eardrums ng kawawang nilalang at sinamantala ni Veor ang pagkakataong ito upang hiwain ito. Habang pinapanood ang dragon na bumagsak sa harap niya, nanatiling natigilan si Sera habang humingi ng tawad si Veor sa pagiging late niya. Pagkatapos ay taos-puso siyang nagpasalamat sa kanya sa pagsugal ng sarili niyang buhay upang iligtas ang kanyang mahahalagang tao. Sa wakas, ipinahayag ni Veor ang kanyang ginhawa na maayos pa rin siya. Nang marinig ang taos-pusong pag-aalala sa kanyang boses, nagsimulang umagos ang mga luha sa mukha ni Sera. Sa sandaling ito, nalilito siya kung bakit siya umiiyak, ngunit patuloy ang pagbuhos ng mga luha. Tahimik nang umiti si Veor sa kanya at pagkatapos ay dinala siya pabalik sa nayon, alam na wala siya sa kondisyon para maglakad. Nang mapansin ni Circe ang pagbabalik nito, sumigaw siya sa tuwa, habang hinahayaan naman ni Sera si Veor na tretuhin siya na parang isang prinsesa. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang piging ang mga barbaro upang ipagdiwang ang tagumpay ni Sera at ang pagtatanggol sa kanilang nayon. Habang sinusubukang kalimutan ni Sera ang nangyari, nahihiya pa rin siyang umiyak sa mga bisig ni Veor na parang isang batang babae ilang oras lamang ang nakalipas. Sa sandaling ito, pinuri siya ni Circe sa pagprotekta sa kanyang mga tao. Inamin niya na hindi niya inaasahan na isang mayabang na maharlika mula sa kanluran ang isusugal ang kanilang sariling buhay para sa iba. Kaya ngayon ay nakikita niya si Sera sa ibang pananaw. Nang marinig ito, sa wakas ay napatawad ni Sera ang kanyang sarili sa pag-arte na medyo spoiled pagkatapos ng kanyang labanan sa buhay at kamatayan. Pagkatapos ay nalipat ang kanyang atensyon sa kung gaano ka-gentleman ang hitsura ni Veor noong iniligtas siya. Habang namumula si Sera, isang maliit na diwata ang tumawag sa kanya. Nang lumingon si Sera sa pinanggalingan ng boses, iniluwa niya ang kanyang inumin sa gulat, iniisip na naghahalusinate siya dahil sa stress. Gayunpaman, nagsimulang sumayaw ang tatlong diwata sa harap niya. Kaya, sa wakas ay napagtanto niya na totoo sila. Pagkatapos, nilapitan siya ni Veor, sinasabing makakatanggap siya ng isang mas malaking sorpresa. Sa likuran niya, isang grupo ng mga elder ng tribo mula sa iba't ibang lahi ang sumulpot upang salubungin si Sera sa unang pagkakataon. Nakita ang lahat ng mga dwarves, elves, at espiritu, pakiramdam ni Sera ay parang na-teleport siya sa isang mundo ng pantasya sa malapit. Isa sa mga elder ng dwarf ang nagbigay sa kanya ng isang espada bilang regalo sa asawa ng pinunong barbaro. Tinanggihan ni Sera ang regalo dahil sa kagandahang loob, ngunit sinabi sa kanya ni Veor na agad niya itong kukunin pagkatapos makita ang mahusay na pagkakagawa nito. Nagatubili siya, ngunit sa wakas ay tiningnan ang espada. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, napansin ni Sera na ang talam ay maganda ang pagkakagawa habang pinapanatili pa rin ang matalas nitong mga gilid upang magbigay ng lakas ng paghiwa sa isang laban. Habang hinahangaan niya ang katawan ng talam, ipinaliwanag ng dwarf na panday na ginawa niya ito mula sa isang mahalagang metal na kilala bilang mithril. Nagulat si Sera at mas lalong nagyabang ang dwarf tungkol sa kanyang trabaho. Gayunpaman, pinutol sila ni Veor upang ipakilala ang lahat ng mga bagong pinuno kay Sera. Nagsimula siya sa mga dwarf, na siyang mga elder ng angkan ng Quefto na kilala bilang Vas, Guas at Balhath. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang Ixt Elder, si Karka, at ang Spirit Elder na si Nimhala. Sa wakas, ipinakilala ni Veor ang pinuno ng diwata na si Vaefumek kay Sera, na pakiramdam niya ay nananaginip. Tiniyak ni Veor sa kanya na lahat sila ay totoo, ngunit nakakaramdam ng kaba si Sera kapag nasa paligid sila. Sinabihan siya ni Karka na mag-relax dahil alam niyang ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng mga kakaibang nilalang. Pagkatapos ay binigyan siya ni Nimhala ng isang espesyal na timpla ng tsaa para tangkilikin, ngunit isiniwalat niya na mas malakas pa ito kaysa sa mga medikal na pampakalma. Nang marinig ang pag-uusap ng mga mahiwagang nilalang na ito, inamin ni Sera na natututo siya tungkol sa isang bagong aspeto ng mundo. Ipinaliwanag ni Veor na hindi niya pa sila nakita noon dahil iniiwasan ng mga mahiwagang nilalang ang kanluran. Kaya nagtaka si Sera kung bakit nila siya kinakasalubong ng may pananabik. Ipinaalala sa kanya ni Veor na partikular niyang inayos ang pagkikitang ito upang makilala siya ng mga elder. Isiniwalat niya na matapos ang sarili niyang barbarong tribo, na tinatawag na Tribong Cornem, ang iba pang 4 na tribo ay sumama sa kanila upang bumuo ng alyansa ng 5 dakilang tribo.
Bagamat si Veor ang magiging dakilang pinuno ng 5 tribo, ang posisyong ito ay pinipili lamang pagkatapos ng isang ritual na isinagawa ng mga espiritu. Ipinaliwanag niya na dahil ang 5 tribo ay may kanya-kanyang kasanayan at kulturang maya-alok, namumuhay sila ng may pagkakaisa at sumusuporta sa isa't isa gamit ang kanilang mga kalakasan at umaasa sa iba upang matakpan ang kanilang mga kahinaan. Gayunpaman, tuluyan niyang sinira ang seryosong mood sa pagsasabing wala talagang ginagawa ang alyansa maliban kung ang 5 tribo ay nasa isang malubhang krisis. Pagkatapos, naisip ni Sarah kung ang pagsalakay mula sa kanyang kaharian ay maituturing na malubhang krisis para sa alyansa. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa ang lahat ng mga pinuno ng tribo at humingi ng tawad si Veor kay Sarah para sa kanilang tugon. Ipinaliwanag niya na ang alyansa ay hindi nasangkot sa mga alitan sa teritoryo. Kaya, naisip ni Sarah kung ang kanilang mga digmaan ay parang mga labanan ng hayop lamang para sa kanila. Naisip ni Veor na ang mga tao ay hindi gaanong naiiba sa mga hayop, kaya hindi siya dapat mahiya tungkol dito. Itinuro rin niya na ang alyansa ay nilikha para sa ibang layunin. Nagtaka si Sarah kung ano ito. Kaya inihayag ni Veor na mayroong banta na mas malaki kaysa sa mga mapanganib na dragon na nakita niya. Bagamat ang mga dragon ay maaaring maging malakas at mahirap talunin, ipinaliwanag ni Veor na may mga nilalang na tinatawag na mga demonyo, na mga buhay na banta sa lipunan. Kahit ang makapangyarihang si Veor ay umamin na mas gugustuhin pa niyang lumaban sa 1,000 digmaan laban sa Eldoran kaysa sa isang grupo ng mababangas na halimaw. Inisip ni Sarah kung anong uri ng mga halimaw ang sapat na nakakatakot para takutin siya. At maging ang mga pinuno ng tribo ay nawala ang kanilang masayang saloobin sa pag-iisip na harapin sila. Upang maiba ang usapan, bumalik ang mga pinuno upang magdiwang at hikayatin si Veor na bumuo ng isang matagumpay na legacy kasama si Sarah. Tiniyak ni Veor kay Sarah na tunay siyang iginagalang ng mga elder. Inihayag niya na lahat ng regalo na suot niya, kasama na ang kanyang mga damit at kwintas, ay gawa ng mga elder upang tanggapin siya sa kanilang mga tribo. Pagkatapos ay inihayag din ni Karka na siya ang nag-enchant sa kanyang espada, kaya palagi itong automatikong maaayos. Inisip ni Sarah kung posible ba ang ganoong bagay. Ngunit tiniyak sa kanya ni Veor na ang mahika ay napakalakas. Nang makita kung paano nagtutulungan ang iba't ibang lahi gamit ang kanilang mga lakas upang suportahan ang isa't isa, iniisip ni Sarah na ang mga lupain ng barbaro ay hindi naman masamang lugar. Kinabukasan, ginising ni Circe si Sarah na may takot. Pagkagising niya, inisip niya kung ang kanyang pagkikita sa mga mahiwagang nilalang kagabi ay isang panaginip lamang. Gayunpaman, nakita ni Sarah ang mahiwagang espada sa malapit, kaya alam niyang totoo ang pagkikita. Sa likuran niya, lumapit si Veor upang salubungin siya. Nang lumingon si Sarah, nataranta siya dahil inahit na naman nito ang kanyang balbas. Natuwa si Veor sa kanyang naguguluhang reaksyon at lumingon siya pagkatapos siyang tawagin para sa tanghalian. Biglang isinubo ni Circe ang isang sandwich sa bibig ni Sarah. Napagtanto ni Sarah na masarap ang sandwich. Nagtaka siya kung saan nanggaling ang karne, kaya sinabi sa kanya ni Circe na galing ito sa dragon na pinatay niya. Naisip ni Sarah na masarap ang mga barbarong manok, habang nagulat si Circe na tinetroto niya ang mga mapanganib na dragon na parang mga karaniwang ibon. Matapos mabusog si Sarah, hiniling ni Veor na sumama sa kanya upang makipagkita sa isang kakilala niya. Inisip ni Sarah kung sino ang makakakilala sa kanya sa barbarong tribo, ngunit hinayaan ito ni Veor na manatiling sorpresa. Maya-maya, narating nila ang isang ordinaryong bahay kung saan naghihintay sa kanila ang isang babae. Binati ng babae si Sarah nang may ngiti at pinuri siya sa pagtatanggol sa isang ordinaryong pamilya mula sa isang mabangis na dragon. Inisip ni Sarah kung sino siya dahil hindi niya ito makilala. Nang marinig ito ng ginang, napagtanto niyang nagbago na siya sa mga nakaraang taon. Ipinaliwanag niya na siya si Nailea, isang dating kabalyero na naglingkod sa ilalim ni Sarah ilang taon na ang nakalilipas. Nang marinig ang pangalan niya, naalala ni Sarah si Nailea, isang passionate na dalaga. Simula nang sumailalim siya sa kanyang paglilingkod, si Nailea ay nagsilbing kanang kamay ni Sarah at sumama sa kanya sa maraming mahahalagang operasyon. Matapang silang lumaban sa mga barbaro. Pareho nilang gustong makuha ang kanilang mga mapagkukunan para sa kaharian ng Eldoran. Sa kasamaang palad, sa isang misyon, nahiwalay si Sarah kay Nailea, na natalo ng isang barbarong sundalo at nabihag. Habang naaalala niya ito, napanganga si Sarah at napaisip siya kung ang babaeng nakatayo sa harap niya ay talaga bang si Nailea mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay napansin niya ang malaking tiyan ni Nailea, na nagsabi sa kanya na buntis siya sa kanyang pangalawang anak. Nang marinig ito, nabaligtad ang buong mundo ni Sarah. Kaya, dinala siya ni Nailea sa loob ng kanyang bahay para makipag-usap. Doon, ipinaliwanag niya na pagkatapos magsimulang mag-usap ang mga barbaro tungkol sa kabalyero na may kristal na helmet, naisip niya na nabihag na nila ang dating kapitan niya. Nagulat si Sarah na nakahanap na siya ng mapapangasawa. Ipinaliwanag ni Nailea na ang sundalong tumalo sa kanya ay nag-propose din sa kanya, kaya tinanggap niya ang alok nito at nanirahan sa nayon nito. Matapos mabuhay ng mapayapa kasama ang kanyang asawa at pamilya, pakiramdam niya ay pag-aari na ng ibang tao ang kanyang mga araw bilang isang mainitan na batang kabalyero.
Nagtataka si Sera kung bakit niya hiniling kay Veor na imbitahan siya rito gayong hindi dapat tawagin ng isang karaniwang tao ang dakilang pinuno para magsagawa ng mga ordinaryong gawain. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Nailea sa kanya na ang mga barbaro ay walang ganoong formalidad tungkol sa katayuan. Naisip din niya na si Veor ay isang matulungin na binata, kaya madalas siyang humihingi ng tulong dito. Nang marinig ito ni Sera, inakala niyang nagbibiro lang siya dahil mukhang matandang tiyuhin si Veor. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nailea na 18 taong gulang pa lamang siya, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkagulat. Sinimulan ni Sera na harapin ito at sinabing ang isang batang kasing bata ni Veor ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng buong balbas. Hindi alintana ni Veor ang pang-aasar niya, at ipinaliwanag niya na malaki ang naitutulong niya kay Nailea dahil pinsan niya ang asawa nito. Gayunpaman, ayaw pa ring lumampas ni Sera sa kanyang murang edad. Kaya, itinuro ni Nailea na mag-26 na si Sera ngayong taon. Bagamat pakiramdam ni Sera ay nabubunyag na, iniisip ni Veor na perpekto na ang edad nito para sa pag-aasawa. Tumanggi pa rin si Sera na tanggapin ang kanyang papuri, kaya naisip ni Veor kung nakumbinsi ba niya itong pakasalan kung nakilala niya ito noong mas bata pa ito. Bigla, ibinaba ni Sera ang kanyang espada at ipinahayag na kahit anong oras sila magkita, hindi siya magiging asawa ng isang kaaway. Sandaling natigilan si Veor, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa sa seryosong pagpapakita nito. Bigla, humingi siya ng tawad kay Sera sa pagiging bastos. Nagtaka si Circe kung bakit nagbago ang ugali ni Veor nang walang dahilan. Kaya tinanong siya ni Nailea kung gaano nasaktan si Sera nang hulihin siya ng mga barbaro. Isiniwalat ni Circe na hindi naman nasaktan si Sera, ngunit nabasag ang kanyang espada noong laban. Narinig ito, itinuro ni Nailea na hindi tunay na natalo ni Veor si Sera at tanging ang espada lamang nito ang nawasak. Ipinaliwanag niya na sa normal na mga pangyayari, ang isang kabalyero at isang mandirigma ay maaaring maglaban hanggang kamatayan o hanggang sa hindi na kayang lumaban pa ng kabilang panig. Gayunpaman, sa kaso ni Veor, sa kabila ng kanyang hindi kapani-paniwalang kalamangan sa lakas laban kay Sera at sa kanyang matibay na enchanted sword, nanalo lamang siya dahil nawasak ang ordinaryong espada nito, hindi dahil sa tinamaan niya ito. Itinuro ni Nailea na kung lalabanan ni Veor si Sera gamit ang parehong kagamitan, ang susunod na laban ay maaaring magtapos lamang sa kanyang sariling kamatayan. Nang marinig ito, napalunok si Circe sa gulat, ngunit inamin ni Nailea na ang pagkakaroon ng mas mahusay na kagamitan kaysa sa kalaban ay isa ring estratehiya sa digmaan. Naalala rin niya na hindi ginamit ni Veor ang kanyang dumadagandong na boses laban kay Sera, kaya marahil ay maaari niyang baligtarin ang mga bagay-bagay sa isang tunay na laban. Gayunpaman, naisip niya na hindi maaaring ipagmalaki ni Veor ang pagkatalo sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng lubos na kahihiyan. Nanatiling tahimik si Sera, kaya't nagpapasalamat si Veor na pinayagan siya ng tadhana na talunin siya sa araw na iyon. Di nagtagal, umuwi ang asawa ni Nailea na si Vidal. Nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa nang makita si Veor. Pagkatapos ay ibinigay ni Vidal ang kanyang anak kay Nailea na mahigpit na niyakap ito. Habang pinapanood ang kanilang mapayapang pamilya, ginunita ni Sera ang mga araw niya kasama si Nailea bilang isang kabalyero. Noon, determinado si Nailea na lipulin ang mga barbaro at agawin ang kanilang mga lupain para sa kanyang sariling mga tao. Ngunit ngayon ay nanirahan na siya kasama ang mga taong iyon sa isang napakapayapang buhay. Inamin ni Sera na mas mukhang masaya si Nailea bilang isang may bahay kaysa sa isang uhaw sa dugong sundalo, ngunit mabilis siyang napahiya sa kanyang sariling mga iniisip. Pagkatapos ay bumangon sina Vidal at Nailea upang maghanda ng hapunan para sa kanila. Nang gabing iyon, nag-iisa si Sera kasama ang kanyang mga iniisip sa dalampasigan. Nang lumapit si Veor sa kanya, inamin niya na dati ay wala siyang alam tungkol sa mga lupain ng mga barbaro. Sa kabila ng kanyang kamangmangan, sumulong si Sera na may layuning patayin ang mga inosenteng taong ito at agawin ang kanilang mga lupain. Bagamat umaasa pa rin siyang makapagdala ng isang bagay na kapakipakinabang upang iligtas ang kanyang sariling mga tao, inamin ni Sera na mali ang pakikipaglaban sa mga inosenteng tribo. Inamin niya na hindi karapat-dapat si Veor na ituring na kaaway, ngunit idineklara rin niya na tapat pa rin siya sa mga tao ng kanyang kaharian. Dahil nasa kanyang balikat ang tungkulin sa kanyang mga tao, naisip ni Sera na walang paraan para pakasalan niya si Veor. Naisip niya na balido ang nararamdaman nito, ngunit biglang inamin ni Sera na ang kanyang personal na nararamdaman ay naiiba sa kanyang mga propesyonal na tungkulin bilang isang kabalyero. Habang mahinahon niyang ipinahihiwatig na hindi naman ganoon kasama ang kasal, tinukso siya ni Veor dahil sa isang bagay na sinabi niya at agad na nagbago ang isip nito. Kinabukasan, tinukso siya ni Veor tungkol sa kanyang mga ginawa kagabi. Inaangkin ni Sera na dahil lang iyon sa init ng sandali, kaya umakto si Veor na nadismaya. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto niya na hindi niya maitago ang kanyang nararamdaman at inamin na ang mga damdaming iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Samantala, malapit sa mga lupain ng mga barbaro, isang pangkat ng mga pari mula sa kaharian ng Eldoran, sa pangunguna ng paring si Malsaes, ang sumulong patungo sa kinaroroonan ni Sera.
Bumulong si Malsaes ng malalim, galit na galit dahil patuloy na dinudukot ng mga mababangas na barbaro ang mga heroine ng kanyang bansa at patuloy na hinaharangan ang kanilang mga mapagkukunan. Habang patuloy na gumagalaw ang pangkat, bigla silang tumigil matapos makita ang isang bush na kumakalusko sa malapit. Lahat ng pagod na sundalo ay naghanda para sa isa pang dragon, ngunit nakahinga sila ng maluwag matapos makitang isa lamang itong usa. Kahit sa mapanganib na sitwasyong ito, nanatiling kalmado si Malsaes at inilabas ang isang makapal na spellbook. Ipinaalala niya sa mga sundalo na kahit na napapalibutan sila ng pinakamalakas na kaaway, maaari silang manalo gamit ang kanilang mga mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi lahat ay naniwala sa mga salita ng mayabang na si Malsaes. Ipinaalala nila sa kanya na nauubusan na silang lahat ng mga supply, at hindi magtatagal at tuluyan silang mapapagod ng mga mapanganib na lupain. Sa harap ng mga protesta ng kanyang mga nasasakupan, mas lalong naging matapang si Malsaes. Kinwestiyon niya ang kanilang dignidad bilang mga sundalo at iniisip kung masaya ba silang lahat na umuwi bilang mga bigo, tulad ng ibang pangkat ng ekspedisyon. Habang nananahimik ang mga sundalo, ipinahayag ni Malsaes na ang tanging paraan para makabalik silang matagumpay ay sa pamamagitan ng pagsagip sa kanilang mahalagang kabalyerong si Sera at pagsakop sa mga lupain ng mga barbaro ng tuluyan. Samantala, pag-uwi sa bahay, pinapanatili ni Sera ang kanyang sarili na abala sa pamamagitan ng pagsibak ng panggatong gamit ang kanyang bagong espada. Nagtataka si Circe kung bakit siya nagsusumikap. Kaya, sinabi sa kanya ni Sera na ang kanyang kasanayan sa pagiging mandirigma ay magiging mapurol kung mananatili siya sa loob ng bahay buong araw. Napagtanto ni Circe na si Sera ay nababagot lamang sa kanyang mapayapang buhay. At inamin ni Sera na hindi niya napupuntahan ang lahat ng mga pagpupulong sa labanan at estratehiya. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Circe na kung nababagot na siya sa pamumuhay ng mapayapa araw-araw, maaari niya itong tulungan sa lahat ng mga gawaing bahay. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Sera na hindi niya alam kung paano ito gagawin dahil hindi siya pinayagan ng kanyang lolo na gumawa ng maruming trabaho. Matapos malaman ang tungkol sa marangyang pamumuhay ni Sera, sinabi sa kanya ni Circe na hindi siya mababagot sa buong araw. Itinuro niya ang distansya kung saan papalapit ang isang grupo ng mga barbaro sa kanilang bahay. Di nagtagal, isang grupo ng mga barbaro na pinamumunuan ni Veor ang huminto sa harap ng bahay, at si Veor mismo ang nagtanong kay Sera kung gusto nitong makipaglaban sa mga mandirigma ng kanyang nayon. Ipinaliwanag ni Circe na ito ang matitigas na paraan ni Veor para labanan ang pagkabagot ni Sera. Ngunit si Sera ay labis na nasasabik sa pagkakataong makalaban ang mga totoong mandirigma. Bago pa sila makapagsimulang lumaban, hiniling ni Veor kay Circe na ilabas ang baluti ni Sera. Nagulat si Sera na nasa kanila pa rin ang kanyang baluti ng kabalyero. Kaya ipinaliwanag ni Circe na nilinis at itinago niya lang ito pagkatapos itong tanggalin sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang kristal na panangga sa helmet ni Sera ay sira pa rin, kaya ang natitirang baluti na lamang ang maaari niyang isuot. Gayunpaman, humanga si Sera na nagawa ni Circe na tanggalin ang baluti sa kanyang walang malay na katawan dahil ang baluti ni Ildoren ay nangangailangan ng wastong pagsasanay upang maisuot at matanggal. Nang handa na si Sera, lumabas siya at tinanggap ang lahat ng mga humahamon na handang lumaban sa kanya. Nang makita mismo ang maalamat na kristal na helmet, lahat ng mga barbarong mandirigma ay naging sabik na lumaban. Gayunpaman, kailangan nilang maghintay ng kanilang pagkakataon dahil ang laban ay magiging one-on-one. Para sa unang laban, isang matapang na batang sundalo na nagngangalang Roham ang lalaban para harapin si Sera. Ipinakilala ni Veor ang dalawang lalaban sa isa't isa. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang pagsisimula ng laban at sinabihan ni Roham si Sera na labanan siya gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sa kasamaang palad, nakinig talaga siya sa kanya. Pinabagsak niya ito sa lupa pagkatapos lamang ng isang galaw. Pagkatapos ay lumapit ang ama ni Roham upang ipaghiganti ang kanyang anak, ngunit madali rin siyang nawasak. Matapos mapabagsak ang dalawang mahina na ito, isang tunay na mandirigmang nagngangalang Zero ang lalaban para harapin si Sera. Bago pa sila makapagsimulang lumaban, nagpasalamat si Zero sa kanya sa pagtalo sa dragon na may ulo ng ibon. Ipinaliwanag niya na ang mga taong pinrotektahan ni Sera noong araw na iyon ay ang kanyang mga kamag-anak, kaya labis siyang nagpapasalamat dito. Nagulat si Sera, ngunit pagkatapos ay isinuot ni Zero ang kanyang helmet upang maghanda para sa kanilang laban. Sumugod siya at nagpakawala ng kanyang dalawang espada, ngunit hinaranggan ni Sera ang kanyang dalawang atake bago siya napabagsak. Nang mapanood na madali niyang matalo ang mga bihasang sundalo, nabigla ang mga barbaro sa lakas ni Sera. Pagkatapos ay tinalo niya ang lahat ng iba pang mandirigmang barbaro maliban kay Veor mismo. Habang pinapanood ang mga laban, maging si Circe ay nabigla sa kapangyarihan ni Sera. Ipinaliwanag ni Vifumek na napakalakas ni Sera dahil sa kanyang determinasyon. Hindi naiintindihan ni Circe ang konsepto ng determinasyon. Kaya sinabi sa kanya ni Vifumek na ang bawat lahi sa 5 dakilang tribo ay may mahabang buhay maliban sa mga barbarong Kornam. Dahil ang ibang mga lahi ay nabubuhay ng matagal, mayroon silang masayahin at relax na saloobin. Gayunpaman, ang mga barbaro ay walang luho ng mahabang buhay. Kaya mas masigasig at matapang sila sa pagkamit ng kanilang mga layunin.
Dahil dito, nagagawa nilang lumaban ng todo gamit ang kanilang determinasyon, na isang matinding pagnanais na matupad ang kanilang mga pangarap. Sa huli, nang magkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang pantay na mandirigma, ang tagumpay ay dumarating sa taong may mas malakas na determinasyon na manalo. Kasabay ng paliwanag ng diwata, sina Vior at Sera ay nagkaroon ng kani-kanilang sparring match. Sa wakas, ang laban ay tumagal ng higit sa 2 galaw habang ang parehong mandirigma ay pantay na nagbabanggaan at ang kanilang determinasyon ay nagliliyab. Walang panig ang umatras at patuloy nilang ibinigay ang kanilang lahat. Sa huli, parehong nabali ni Sera at Vior ang kanilang mga espadang pang-training na gawa sa kahoy, kaya natapos ang laban sa tabla. Lahat ng mga barbaro ay naghiyawan para sa kamanghamanghang laban, at nakaramdam ng ginhawa si Vior na kaya pa rin niyang labanan si Sera kapag lumalaban gamit ang parehong kagamitan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nababagot pa rin ba ito. Nakaramdam ng labis na ginhawa si Sera pagkatapos ng lahat ng kamanghamanghang mga laban, kaya nagpasalamat siya kay Vior sa pagtulong sa kanya. Nang sandaling iyon, isang matandang lalaki ang sumugod na may takot, na nag-anunsyo na isang sugatang land dragon ang papunta sa kanilang nayon. Dahil walang oras na dapat sayangin, lumabas si Vior kasama si Sera at ang mga barbaro upang harapin ang bagong banta na ito. Habang naghihintay silang lahat sa kagubatan, napansin ni Sera na ang dragon ay mas malakas kaysa sa mga ulo ng ibon na kanyang nakalaban sa nayon. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit napakaraming dragon ang umaatake sa nayon kahit na sila ay mapayapang mga nilalang. Kahit ang mga ulo ng ibon ay alam na dapat iwasan ang mga barbaro. Kaya, nagtaka si Sera kung may panlabas na puwersa na palihim na nagmamanipula sa mga halimaw na ito upang salakayin ang mga barbaro. Naalala niya kung gaano kaseryoso ang hitsura ni Vior nang malaman niya ang tungkol sa paglitaw ng dragon na ito. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-relax habang hinihila ng mga barbarong sundalo ang galit na dragon patungo sa bitag. Nang lumitaw ang halimaw, naghanda si Sera na kumilos, habang ginagabayan ni Vior ang mga sundalo upang akitin ang dragon sa kanyang daan. Habang hinahabol sila ng dragon, natapakan nito ang isang bitag sa lupa at nawalan ng balanse. Kasabay nito, ilang nakatagong lalaki ang naghagis ng higanteng lubod upang pigilan ang nilalang. Habang nakatali ang dragon sa isang lugar, tumalon si Sera mula sa kanyang kinatatayuan at bumagsak sa ulo nito. Nang hindi ito binigyan ng oras na makalaya, itinusok niya ang kanyang espada diretso sa mata at ulo ng nilalang, na agad itong napatay. Matapos bumagsak ang dragon, ipinagdiwang ng lahat ng mga barbaro ang kanilang tagumpay. Pagkatapos ay sinimulan nilang linisin ang bangkay ng nilalang. Humanga si Sera sa napakalaking-laki ng dragon. Kaya ipinaliwanag ni Vior na ang isang ito ay isang tunay na dragon kumpara sa mga ulo ng ibon. Isiniwalat niya na noong unang panahon, ang uri ng dragon na Morisuberi ay may mga pakpak sa halip na 6 na paa. Gamit ang kapangyarihan ng mga pakpak na ito, nagawang lumipad ng mga dragon sa kalangitan. Natakot si Sera sa pag-iisip ng isang napakalaking lumilipad na nilalang, at sinabi sa kanya ni Vior na mayroon pang ibang mga dragon na maaaring lumipad. Binanggit niya ang mga lumilipad na flame dragon ng mga bundok, na nagpapaalala kay Sera ng mga pantastikong nilalang mula sa mga fairy tale. Pagkatapos, tinawag ng isa sa mga lalaking naglilinis ng dragon si Vior upang siyasatin ito. Ipinakita niya sa kanya ang isang marka sa katawan ng dragon na tila ang pinsalang naging sanhi ng pagkabaliw nito. Sinabi ni Vior na kahit na ang sugat ay isang kakaibang marka ng paso, kahit ang mahika ng mga elf ay hindi maaaring magdulot ng ganoong pinsala. Nagtaka si Sera kung ang pinsala ay sanhi ng mahika, kaya tumango si Vior. Gayunpaman, tinanong niya ito kung may isang tao mula sa Ildoren ang nanakit sa dragon na ito dahil tiwala siyang wala sa 5 tribo ang maaaring gumamit ng mahika tulad nito. Sa palagay ni Sera ay wala ring sinuman sa kanyang mga tao ang maaaring gumamit ng ganitong mahika. Ngunit naalala niya ang simbahang kilala bilang Order of Common Eras. Karaniwang ginagamit ng mga pari ng simbahan ang kanilang mahika ng liwanag upang pagalingin ang mga sundalo at manalangin sa kanilang mga libing. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig ang simbahan na gumagamit ng ganitong kakaibang nakakasakit na mahika. Bago pa nila ito mapag-usapan pa, dumating si Vifumek upang ipaalam sa kanila na nakakita siya ng ilang hindi kilalang gumagamit ng mahika sa malapit. Binanggit niya na ang mga gumagamit ng mahika na ito ay nagbobombo ng mga spell ng walang elemental catalyst, na maaaring magdulot ng paglitaw ng isang sumpa na tinatawag na blight. Nang marinig ito, nagulat si Vior at inutusan niya ang kalahati ng kanyang mga tauhan na mabilis na linisin ang dragon at umalis upang bantayan ang nayon sa kanilang tahanan. Nagtataka si Sera kung ano ang isang blight, kaya ipinaliwanag ni Vior na ang mga blight ay lumilitaw kapag ang isang tao ay sumasalungat sa likas na kaayusan bilang isang puwersang sumasalungat sa kalikasan mismo. Saan man lumitaw ang isang blight, ipinapatawag nito ang isang mapanganib na halimaw. Matapos marinig ang pangalang ito, napagtanto ni Sera na ang mga salamangkero ay lumilikha ng isang tunay na banta sa mga barbaro. Malapit, si Malsais at ang kanyang mga sundalo ay nahihirapang labanan ng isang dragon. Sa kabila ng kahinaan ng kanyang sundalo, tumanggi siyang umatras at kinuha ang kanyang spellbook. Samantala, si Vior at ang iba pa ay nagmamadali patungo sa lokasyon ng pari.
Pagdating nila, nakita nila ang isang patay na dragon na bumagsak sa lupa, na pabagsak lang gamit ang spell ni Malsaes. Nang makita ni Sera ang baliw na paring babae na isinasara ang kanyang spellbook, nagmamadali siyang lumapit sa kanya. Nagulat si Malsaes na buhay at maayos si Sera. Ngunit nang mapansin niya si Veor at ang iba pang mga barbaro, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inisip ni Veor kung kilala ni Sera ang mga taong ito, kaya ipinaliwanag niya na sila ay mula sa kanyang kaharian. Habang pinapanood silang nagsasalita ng parang magkakakilala, nagalit si Malsaes at nagtaka kung pinagtaksilan ni Sera ang kanyang bansa. Ipinaalala niya sa kanya na lahat ng barbaro ay mga savage na karapat-dapat mamatay. Ngunit sinabihan siya ni Sera na kumalma. Gayunpaman, tumanggi ang baliw na paring babae na baguhin ang kanyang pananaw sa mundo. Itinuro niya na ang kaharian ng Eldoran ay matagal nang sinusubukang sakupin ang mga lupain ng barbaro para sa kanilang mga tao. Kaya wala silang paraan upang tumigil. Pagkatapos ay naisip niya kung sinira ba ng mga barbaro ang isip ni Sera. Nahiya si Sera sa kanyang akusasyon at nilinaw na hindi siya na brainwash. Gayunpaman, parang nakikipag-usap siya sa isang pader dahil ayaw makinig ni Malsaes. Sa kaibuturan ng kanyang kabaliwan, nagsimula siyang umawit ng isang masamang spell upang atakihin ang mga barbaro. Nang makita ang kapangyarihan ng spell, napagtanto ni Sera na ang lahat ng mga dragon na iyon ay pinukaw ni Malsaes at ng kanyang mahika. Samantala, ipinahayag ni Malsaes kay Sera na kahit ang tadhana ay sumusuporta sa kaharian ng Eldoran, dahil sila ay nasa matuwid na panig. Gayunpaman, binalaan siya ni Veor na sa pagtangging gamitin ang kapangyarihan ng lupa at kalikasan bilang mga catalyst para sa kanyang mahika, nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Nanatiling tahimik si Malsaes at pagkatapos ay hiniling niya kay Sera na umuwi kasama niya. Tumanggi si Sera na sumama, kaya tinanong ni Veor si Malsaes kung handa ba siyang makipag-ayos sa kanya. Lalo lamang itong nagpagalit kay Malsaes, at sa wakas ay nagpakawala siya ng isang malakas na offensive spell upang parusahan si Sera. Mabuti na lang at nakatayo si Veor sa harap niya upang protektahan siya mula sa pag-atake. Sa kabila ng direktang pag-atake, nanatili si Veor na nakatayo roon nang walang anumang pinsala. Akala ni Malsaes ay nanalo na siya, ngunit napagtanto niya na ang kanyang kalaban ay ganap na ligtas. Hindi humanga, binalaan siya ni Veor na ang isang kaawa-awang spell na tulad ng sa kanya ay hindi kailanman makakalusot sa kanyang determinasyon. Matapos ipahayag ito, hinayla ni Veor si Sera sa kanyang tabi, natuwa siya na pinili niya si Sera. Nang makita ito, nabaliw si Malsaes at nagsimulang gumamit ng mas maraming mahika upang atakihin si Veor. Sa tindi ng kanyang puot, maging ang paligid ay nagsimulang manginig habang isang masamang aura ang nakapalibot kay Malsaes. Napagtanto ni Viafumek na sinira ni Malsaes ang kalikasan sa kanilang paligid. Habang binabanggit ni Veor na ang baliw na paring babae ay hindi na iligtas, bigla na lamang nawala ang masamang aura sa paligid ni Malsaes at lumitaw ang itim na tentacles mula sa lupa upang bitagin ang kanyang katawan. Sa isang iglap, ang paring babae ay sinunggaban ng isang masa ng walang patawad na itim na galit. Lumapit si Sera upang tulungan si Malsaes, ngunit pinigilan siya ni Veor na magpatuloy. Sa kabila ng mga ginawa ni Malsaes, gusto pa ring ipagtanggol ni Sera ang isang tao mula sa kanyang kaharian. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Veor sa isang seryosong boses na si Malsaes ang nagpatawag ng blight. Sa sandaling ito, isa sa mga tentacles ang lumapit sa takot na paring babae, isang nakakatakot na mata ang bumukas sa dulo nito. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga mata ang bumukas sa katawan ng itim na tentacles, at ipinahayag ni Veor na isang mapanganib na halimaw ang lumitaw.